So yung guys, kumusta ulit kayo? Andito na naman tayo para sa isa na naman bagong video. So yun guys, no. So naitanong ko sa inyo kung pwede nyong hulaan kung ano yung nangyari doon sa isang may pinakita ko sa inyo na natanggal na emboli, natanggal na pedipalp doon sa isang adult male natin. So yun is yung ating chromatopelma cyanopubescens na adult male. So bale, ayan, gusto ko ipakita sa inyo yung itsura niya ngayon dahil yun nga, natanggalan siya ng emboli, natanggalan ng isang paa. And alam nyo ba kung ano yung nakita ko ngayon sa kanya? Nahuli ko siya na nag-i-sperm web kahit iisa na yung emboli niya. So eto guys, no, tingnan natin siya. Tara. So eto nga guys yung natanggal na emboli sa kanya. Ayan. So hindi ko talaga tinapon. Gusto ko ipakita sa inyo. So ayan, alam nyo na kung ano nangyari, no? Munti ka na siya doon. Tingnan nyo guys kung ano yung ginagawa niya ngayon. Ayan, huling-huli ko. Huling-huli ko. Ayan, gumawa siya ng sperm web kahit iisa na yung kanyang emboli or pedipalp na. Ayan, so sa mga nagtatanong kung mapapakinabangan pa ba yung mga ganyan na tarantula na iisa na yung emboli or pedipalps, opo, yan ay mapapakinabangan pa sa breeding kahit iisa lang yung kanyang sandata. So ayan, oh, nag-sperm web pa siya. Pero ngayon, parang sinisira niya na yung sperm web na ginawa niya. Tinatanggal niya na yata. Kanina, huling-huli eh. So gusto ko sanang kuhanin para ipakita ko sa inyo ng malapitan. Kaya lang, yun nga, gumagawa siya ng kababalaghan. Ayan, di makita, gawa ng ilaw. So ayun, no, natanggalan siya ng paa guys. Isang paa at isang emboli. So bale, dalawang part ng katawan niya yung natanggal. Ayan. So, bale, yun na nung isang araw pa. So ito, yung pinares natin sa kanya. Ayun, nasa na nga ba? Ay, ito pala. Akala ko nandun sa dulo. Akala ko yun, oh, yun nandun sa dulo. Ito pala siya, sa bukana. Ayan. So ayun guys, no, may kwento ko lang sa inyo kung gaano katagal yung itinagal nung breeding na ginawa ko last time. So ayun, may nabili ako guys pang decorate sa pala. Pang decorate sa Halloween, pang decorate natin sa isang enclosure natin. Yan, lalagay natin yan sa isang terrarium or enclosure ng isang heavy weber na gagamba guys, no. Pwede sa chromatopelma, pwede sa mga baboons, or pwede sa tawag dito balfuri. Yan, so napakaganda yan guys kapag ganyan yung decoration nyo tapos heavy weber yung gagamba. So yun guys, no, mabalik tayo dito. Ayan, tumagal ng 4.5 hours yung breeding natin na ginawa guys, no. So nagsimula ako siguro mga 10 PM and natapos na siya ng eksaktong alas 3. Ganun katagal yung yung process ng pagbe-breeding ng chromatopelma o ng GBB, no? Kasi tinry ko ulit bale na i-pair itong ating cordatus tsaka i-pair yung ating Sumatran Tiger. Kaya lang guys, kasamaang palad na naman, palpak na naman kasi takbo ng takbo yung ating mga males. So ayun, ito, pakita ko sa inyo guys kung ano yung nangyari dito, kung bakit ito natanggal. Ayan, panoorin natin yung video. So maigsi lang yung clip dahil hindi ko muna siya ni-record simula sa umpisa kasi nga alam ko nga abutin ng sobrang tagal. So ito guys, panoorin natin kung ano nangyari doon sa ating chromatopelma. Let's go!
So ayun, nakita nyo naman guys na purong sulong yung ating chromatopelma na lalaki. So anong masasabi nyo sa escape niya? Grabe no, grabe yung pinagdaanan ng male. Muntik na halos masawi talaga siya. Halos mamatay siya do sa pairing na yon. Buti na lang at medyo may sapalos tong ating adult male. So ayun guys no. So itutuloy natin yung pagpapakain natin sa ating mga heavy weber. Heavy weber tsaka mga colorful na tarantulas. So ito yung ating Chilobrachys Electric Blue. Ay pinalitan na nga pala yung pangalan niya. Ginawa ng Chilobrachys natana. Ano yun? Natanachirum. Yun yata yung pangalan niya. Galing ha? So ito ay bagong mold siya guys no. Ayun nakita ko siya doon no. Sobrang ganda. Parang adult na yung kanyang coloration. Ayan. Siyempre, bibigyan natin ng ipis yan. Unang kain niya guys to, after molt. Yan, grabe to siguro. Gutom na gutom siguro tong female natin na to. Ay, hindi ko alam kung female nga siya. Ayun, grabe. Wow, sobrang ganda ng kulay at sobrang wild naman ang kanyang pagkaka-takedown doon. Ang lupit. And grabe yung pagkaka-web niya dito sa ano niya eh. Yan sa enclosure niya. Grabe mga lods no. Super ganda. And mas bagay siguro yan kung lalagyan natin ng bungo. Yan o bungo. O kaya ilagay na lang natin sa ano sa balfuri. Nakakahinayang sirain tong ano niya, yung mga webbings niya. Grabe sa ganda. Ayun o, bagay siguro yun doon. So ayun guys, next tayo. Napaka-astig talaga nito. Ayan guys, meron tayo ditong juvenile female na napakaganda ng kulay, mapapagkamalan mong GBB. So ito yung ating juvenile female na Dolicotele diamantinensis. Tingnan nyo ang coloration yan guys. Parang GBB, mapapagkamalan nyo talaga ito. Nga lang, ito ay dwarf species and old world. Yung GBB kasi ay ano yan, new world yan. Siyempre, bibigyan natin to ng pagkain, alangan namang hindi. Bigyan natin ng ipis guys. Ayun, grabe. Napakaganda. Mekos-mekos na yan, insan. Napakasarap na yan, insan. Ayun. Ang lupit ng mga takedown talaga nitong mga to. Nakakatuwa talaga kapag tong mga dwarf, no? Napaka-cute, napakaganda. Solid ng coloration nila, guys. Yan, kaya hindi nakakasawa. Kaya kahit sobrang liit nila, guys, no? Ang sarap nilang alagaan. And I can recommend din itong mga dwarf species na to sa mga baguhan pa lang sa hobby. Napakaganda. Hindi kayo magsisisi kapag ito yung mga inalagaan nyo guys. Okay? Ayan, tingnan nyo. Heavy weber din tong isang to eh. Mas maganda nga sana kung nasa ano siya. Nasa ibang enclosure, yung glass enclosure. Kaya lang wala tayo nun eh. So, tiis-tiis na lang muna siya dito sa enclosure na to. So, pero yan, pag ano, i-reuse din natin para mas maganda yung pagkaka-webbing niya. Okay, yun, next tayo guys. Ito naman ay gagamba ni Mrs. So, para sa akin, isa to sa napaka-colorful din na gagamba kasi sobrang tingkad at sobrang solid ng kanyang kulay. Solid black guys, itong Grammostola pulchra natin, no? So, juvenile female to. And syempre, si Mrs. ang pumili niyan, kaya naging female kasi yung mga pinili ko ay puro lalaki lahat. Ganun ako pumili. So, yan, bigyan natin ng ipis. Yun, grabe, to make down din. So, yun, napaka-rare kung makita itong kumain, guys. Sa camera, kasi sobrang camera shy itong gagamba na to. Yan, kaya sobrang dalang and sobrang minsan ko lang siya maisama sa mga feeding videos. Kasi nga, madalang siyang kumain, napaka-docile, and yun, napaka-good din ito para sa mga beginners. Yun oh, ganda. Ayan, so madami akong ganito dati, siguro mga 7.
Ang problema ko, lahat lalaki. So next natin guys, itong ano ba tawag dito? Monocentrus balpuri na female guys, no? So solo lang siya, hindi sila komunal. Isa to dun sa kapatid nung mga nung nasa mga communal natin. Siyempre, bibigyan din natin to ng pagkain. Uy, sala. Yun oh. Yun oh, insan. Mekus-mekus na yan. Napakaganda ng takedown. Sinambot niya doon habang tumatakbo. So, ayun guys. Napakaganda ng coloration nito. Lalo na kapag kaganyan, no, nagbo-blue yung mga paa niya. So, pagka umidad pa to guys, magiging silver yung niya, carapace. And mas titingkad pa yung blue. Pero sa mga species na to is talagang yung male yung pinaka-colorful kasi talagang pati yung carapace niya nagbo-blue lalo kapag ka naging adult na. Yun. Ito naman guys, ang ating juvenile female na king baboon, yung ating Pelinobius muticus. Pero mukhang hindi siya kakain guys kasi tingin ko pre-molt na yata to. Ayun oh, tagtago pa. Tingnan nyo naman gaano kalaki abdomen niya. Sobrang taba guys. Tingin ko hindi kakain to pero subukan natin. Subok lang. Baka sakaling kumain no. Siyempre, bigyan natin ng ipis, yung payat na ipis lang. Ayan. Sumubsob na kasi doon sa loob sa sulok. Tingin ko talaga hindi siya kakain. Ayun oh. Ayun oh. Hello. Hello. Ayun, lalo ng tinulak. Lalo ng tinulak ng ipis. So, hindi talaga to kakain. Tanggalin na lang natin. Kesa makulitan siya kasi baka mag-molt So, yung guys, meron tayo ditong adult male. Yung ating Aponopelma bicoloratum. Yan, October 1, 2023 siya nag-ultimate molt. Yan, tingnan natin guys. Gaano kaganda yung kanyang coloration. So, hindi ganito yung itsura niya noon. Ayan, tingnan nyo, napakaganda. Black na may triangle sa carapace. Tapos yung medyo dulo ng kanyang abdomen. Ayan, mamula-mula yung mga balahibo. And tingnan nyo, ayan oh, wow. Tapos yung mga guhit-guhit sa kanyang tuhod, no? Sa mga knee. Sobrang ganda guys. Tapos yung carapace niya, merong bronze or gold ba yan? Tapos yung mga legs, nagkakaroon ng mga gray-gray. Ayan guys, napakaganda. Pero dati, ang kulay po niyan ay iba. Parang, tawag ito, kulay siya, bumi. Parang yung red leg. Ayan. Kaso wala na tayong female, so wala tayong magagawa, kundi i-out siya kahit sobrang ganda nito. Ayan, wala na kasi, nasayang na-deads yung female natin dati. Kaya pero sobrang tagal sa akin ito. Itong gagamba na to, parang 2 years ko yata siyang kinip or 3 years na siya, tawag dito, sub-adult. Pero guys, ngayon lang siya nag-molt as adult male. And eto yung last na pakakainin natin guys, yung ating adult female Chilobrachys disculus or Chilobrachys Vietnam Blue. Yan, adult female to guys. And napakaganda din ng coloration nito. So, nagbibigay siya ng coloration na brown and blue. Yan, bigyan natin ng ipis guys. Teka lang, kulit ng ipis. Yan, so minsan ko lang din to makita guys, no? Kasi lagi siyang nandyan sa kanyang barrow. Uy, ayaw niyang kumain yata. Teka guys, mukhang nahiya yung gagamba natin. Ayaw. So yan, iwan na lang natin to dito. Baka sakaling kainin niya. Ayun, bigla niyang hinila guys. Iyon hindi lang makita agad ng camera natin. Pero nakikita ko nag-struggle yung ipis. Yun, bahala na siya doon. So yun guys, hanggang dito na lang muna yung video natin para sa araw na to. Maraming salamat guys sa lahat ng sumusuporta dyan. And gusto ko lang invite guys yung mga bago pa lang dito sa ating channel na please subscribe dito sa ating munting channel.
And syempre, pakipollow na rin yung ating Facebook page na JD's Tarantulas. Yun, para lagi din kayo na-update sa mga pinopost natin guys, mga video o kung ano man. And yun guys, bago ko tapusin itong video natin, chinek ko ulit itong ating adult male, Chromatopelma cyaneo pubescens. So akala ko kanina, sinisira niya na yung kanyang sperm web, pero bumaliktad lang siya guys. Umikot siya at tingnan nyo naman, patuloy pa rin yung paggawa niya ng sperm web. Medyo may pagka-playboy pala itong ating tarantula na to. Kaya hanggang dito na lang muna guys yung ating video at medyo mahaba na. So ayun, ingat kayong lahat guys. God bless you all. Hanggang sa muli. Bye-bye.